Marga's point of view. Sabi nila, mahirap daw maging kasambahay, lalo na kung pangit ang ugali ng amo. Bilang isang dalagang hirap na hirap sa buhay, wala na akong pagkakataon para mag-inarte sa kung anong trabaho ang darating sa akin. Kailangan kong buhayin ang sarili ko, kahit ang kapalit nun ay ang pakikisama sa malditang amo ko. Manang, hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na kusutin mo mga damit ko? Galit na sigaw ni Ma'am Imelda. Ayaw ko nga ng matatastas ang tela ng mga damit ko, hindi ba? Ang mahal-mahal ng bili ko sa mga to, tapos magkakaganito lang? Dagdag na sermon pa niya. Ma'am, kinusot ko naman po ang mga iyan. Nakatungong sagot ni Manang Aning. Alam ko pong mahigpit ninyong bili na kusutin ng mga damit ninyo, kaya ganun po ang lagi kong ginagawa. Dagdag na paliwanag pa niya. Bakit nagkaganito? Sinasabi mo bang sinungaling ako? Singhal ni Ma'am Imelda. Kulang pa yung sahod mo para makabili ng bagong ganito. Sigaw pa niya. Hindi na nagawa pang sumagot ng matanda at nanatili lang din siyang nakatungo. Alam kong walang ginawang mali si Manang Aning dahil nagkausap pa kami ng isang araw habang nagkukusot siya ng mga damit ni Ma'am. Hindi ko rin talaga maintindihan ang ugali nitong si Ma'am Imelda. Parang pinaglihi sa demonyo. Hoy Marga! Bakit nakatunganga ka riyan? Hindi kita binabayaran para tumunganga lang. Biglang sita niya sa akin. Magluto ka na rin kung ayaw mong ikaw ang lutuin ko. Nagbabantang sigaw pa niya. Opo ma'am, tanging naisagot ko. Agad akong naglakad papunta sa kusina. Aaminin kong naiirita na rin ako sa ugali ni Ma'am Imelda. Pero ano nga ba naman ang magagawa ko? Kasambahay niya lang ako at siyang nagpapasahod sa akin. Kailangan ko ng pera para mabuhay kaya naman ginagawa kong lahat para pigilan ang sarili kong sumagot sa kanya. Sa halos ilang buwan kong pagtatrabaho sa bahay ni Ma'am Imelda, unti-unti na rin akong nasasanay sa ugali niya. May mga pagkakataon lang talagang sumosobra na siya. Pero tanging pananahimik pa rin ang aming nagagawa. Anong almusal natin, darling? Malambing na tanong ng isang lalaki. Nasa likod ko na pala siya at saktong nakalapit ang bibig sa aking tenga. Pwede bang ikaw na lang ang almusal ko? Pilyong sambit pa niya. Calix, baka makita tayo ng mama mo. Pagsinghal ko sa kanya. Kahit kailan hindi ka talaga nag-iingat. Alam mo namang nariyan pang mama mo eh. Basta-basta kang nangununggab ng yakap. Dagdag na sermon ko pa. Bahagya siyang tumawa bago lumayo sa akin. Bakit ba parang takot na takot ka kay mom? Hindi naman kita pababayaan ah. Sambit niya. Kahit na anong mangyari, nandito lang ako para ipagtanggol at ipaglaban ka. Hindi mo kailangang matakot dahil akong lalaban para sa ating dalawa. Seryosong saad pa niya. Ayokong mawalan ng trabaho, no? Giit ko. Besides, hindi mo ba nakikita ang ugali ng mama mo? Kahit na sino matatakot sa kanya. Dagdag na asik ko pa. Kaya naman kitang ipaglaban sa kanya. Ngumisi siya pagkatapos ay muling lumapit sa akin. Ganun kita kamahal, darling. Malambing na bulong pa niya. Bago pa ako makapagsalita, ay agad niya akong hinalikan sa labi. Sa kabila ng gulat ko ay wala akong ibang nagawa kung hindi ang mapapikit. Balot na balot ako ng takot pero sa tuwing nariyan si Calix ay parang nawawala ang lahat ng yon. Mabilis kaming napabalikwas at lumayo sa isa't isa nang makarinig kami na naglalakad palapit sa kusina. Napakagat pa ako sa pang-ibabang labi ko bago muling binalik ang atensyon sa pagluluto. Oh, nariyan ka na pala anak. Saad ni Ma'am Imelda nang makapasok siya sa kusina. Hoy Marga, pigilan mo nga yung paglandi mo sa anak ko. Intindihin mo yung pagtatrabaho mo, hindi yung anak ko. Dagdag na singhal pa niya. Wala naman po akong ginagawa, ma'am. Giit ko. Shut up! Hindi ko sinabing sumagot ka. Asik niya, pagkatapos ay bumaling ng tingin sa kanyang anak. Calix, may lakad ka ba?
Tanong niya rito. Wala naman, ma'am. Mabilis na sagot ni Calix. Dito lang muna ako sa bahay para makapagpahinga ako. Dagdag na sabi pa niya. Okay, aalis ako mamaya para mamasyal. Sambit ni Ma'am Imelda. Makikipagkita na rin ako sa ibang kakilala ko para naman makapag-usap kami about business. Dagdag na sabi pa niya. Sige, mag-enjoy ka ma. Ani Calix. Binilisan ko na lang ang pagluluto at hinayaang mag-usap ang mag-ina. Nang matapos ako ay agad ko rin namang hinain sa lamesa ang mga niluto ko. Hindi na ako nagpaalam sa kanila. Basta na lang akong umalis nang makita kong nagsisimula na silang kumain. Dumiretso ako sa kwarto ko at pabagsak na nahiga sa kama. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko matatagalan ang pakikisama kay Ma'am Imelda. Ang tanging pinaguhugutan ko na lang ng lakas ng loob at determinasyon ay si Calix, ang lalaking hindi ko inaasahang magugustuhan ko. Umayos ka, Marga. Baka ibaon ka sa lupa ni Ma'am Imelda kapag nalaman niyang may relasyon kayo ng anak niya. Sermon ko sa aking sarili. Nagpagulong-gulong pa ako sa aking kama, umaasang maikakalma ko ang aking sarili. Halos 2 buwan na kaming may relasyon ni Calix at hanggat maaari ay ginagawa namin ang lahat para mailihim yon. Hindi madali ang lahat, lalo pat makulit at pilyo si Calix. Hindi rin siya natatakot sa kanyang ina, kaya naman wala lang sa kanya ang lahat. Psst! Bakit tulala ka riyan? Napaigtad ako sa gulat nang makita ko si Calix sa kwarto ko. Ano na naman bang iniisip mo ha? Kunot noong tanong pa niya. Bakit nandito ka? Baka makita tayo ni Madam Imelda. Aligagang tanong ko sa kanya. Nag-aasikaso na yun kasi paalis siya. Huwag ka nang mag-alala. Sagot niya bago marahang naglakad palapit sa akin. Alam mo bang namiss kita ng sobra? Malambing na tanong pa niya. Napangiwi naman ako habang titig na titig sa kanya. Huwag mo nang ituloy kung ano man yung binabalak mo ha? Asi ko sa kanya. Bigla naman siyang ngumisit, maya-maya lang ay tumatawa na siya. Mabilis ang naging kilos niya at namalayan ko na lamang na nasa ibabaw ko na siya. Papaano kung ayoko? Nagahamong sambit niya. Nandyan pang mama mo, okay? Baka mahuli niya tayo. Saad ko. Huwag mo nga siyang pinoproblema. Giit niya. Hinawakan niyang magkabila kong pisngi habang nananatiling nakatitig sa akin. For now, ang isip mo na lang muna ay ako't ikaw. Dagdag na sabi pa niya. Marahan niyang nilapit ang mukha niya sa mukha ko. At nang maglapat ang aming mga labi ay sabay kaming napapikit. Nung unay malumanay at banayad lamang ang halik niya. Ngunit habang tumatagal ay nagiging mapusok na ito. Nagsisimula na rin maglanda sa mga kamay niya sa katawan ko hanggang sa matigil ang mga ito sa dibdib ko. Impit ang naging pagdaing ko dahil sa kakaibang sensasyong nararamdaman ko sa aking katawan. Kakaibang init na rin ang bumabalot sa akin dahilan para mas lalo akong masabik kay Calix. Ang ganda-ganda mo, darling. Mahinang bulong ni Calix sa pagitan ng paghalik niya sa leeg ko. Kaya mahal na mahal kita eh. Dagdag na sabi pa niya. Hindi ko magawang magsalita. Bagkus ay pinigilan kong makagawa ng malakas na ingay. Nagpatuloy lang si Calix sa paghalik sa leeg ko pababa sa dibdib ko. Ang kamay naman niya ay muling naglakbay sa katawan ko. Para akong mababaliw at mawawala sa katinuan dahil sa mainit na sandaling pinagsasaluhan naming dalawa. Hindi ko lubos akalain na magiging ganitong sitwasyon ko sa pagpasok ko bilang kasambahay ni Ma'am Imelda. Pero wala akong nararamdamang pagsisisi. Mahal na mahal ko si Calix at handa kong ipaubaya sa kanyang lahat, kahit ang katawan ko. Marga! Malakas na sigaw ni Ma'am Imelda mula sa labas ng aking kwarto. Agad kaming napatigil ni Calix sa aming ginagawa at nagkatinginan pa. Aalis na ako! Siguraduhin mong malinis ang bahay ko at may nakahanda ng pagkain mamaya pag uwi ko, ha? Muling sigaw pa ni Madam. Opo, ma'am. Tanging naisagot ko. Halos sumabog ang dibdib ko dahil sa matinding kaba. Mabuti na lang at hindi naisipan ni Ma'am Imelda na pasukin ang kwarto ko katulad ng lagi niyang ginagawa. Kahit papano, nakahinga ko ng maluwag.
lalo na nang marinig namin ang paglalakad niyang paalis. Halos umarko ang katawan ko nang muling gumalaw si Calix sa ibabaw ko. Parehas naming pinipigilan ang gumawa ng ingay. Ngunit sadyang kakaiba sa pakiramdam ang aming ginagawa. Impit na pagdaing naming dalawa ni Calix ang halos bumalot sa aking kwarto. Hanggang sa tuluyan naming marating ang rurok ng tagumpay. I love you, Marga. Nakapikit na sambit ni Calix. Hindi pa rin siya umaalis sa ibabaw ko. Bahagya naman akong napangiti. I love you too. Sagot ko naman. Isang round pa. Pili yung tanong niya. Agad ko siyang binatukan at tinawanan naman niya ako. Kahit kailan talaga, manyakis ka. Singhal ko. Nagulat na lamang ako nang bigla siyang gumalaw ulit dahil nasa loob pa ng pagkababae ko ang talong niya at ramdam na ramdam ko ang muling pagtigas nito. Nakangisi na rin siya nung tumitig siya sa akin. Wala naman akong ibang nagawa kung hindi ang mapapikit nang magsimula na naman siya sa pagkilos sa ibabaw ko. Hindi ko alam kung tama pa ba itong ginagawa namin ni Calix, pero ang tanging alam ko lang ay mahal namin ang isa't isa. Sigurado akong sasabog sa galit si Ma'am Imelda sa oras na malaman niya ang tungkol sa amin ng anak niya. Pero sa ngayon ay hindi ko na muna iisipin yon. Masaya ako sa kung anong meron kaming dalawa ni Calix at iyon ang mas mahalaga para sa akin. Mabilis na lumipas sa mga araw. Katulad pa rin ng dati. Patago kaming naglalambingan ni Calix para hindi mahuli ng kanyang ina. Wala pa rin namang pinagbago sa ugali ni Ma'am Imelda. Palagi pa rin siyang galit at umuusok ang ilong. Manang Aning, ako na po riyan. Sambit ko nang makita kong matanda na nagluluto sa kusina. Sana po'y hinintay niyo na lang ako para nakapagpahinga na lang kayo. Dagdag na sabi ko pa. Ano ka ba? Ayos lang. Giit niya. Namimiss ko nang magluto ano? Natatawang sabi pa niya. Wala na po ba kayong gagawin? Baka mapagalitan na naman po tayo ng dargo nating amo. Saad ko. Huwag kang mag-alala. Tapos na ako sa mga gawain ko. Sagot niya. Hinayaan ko na lang siya sa ginagawa niya at naupo ako. Hindi kalayuan sa pwesto niya. Isa si Manang Aning sa pinakamatagal ng kasambahay dito. Hanga ako dahil nagawa niyang tumagal sa ugali ni Madam Imelda. Hindi ko alam kung paano niya nagawa yon. Pero iniisip ko pa lang ay parang nababaliw na ako. Kamusta naman kayong dalawa ni Sir Calix, ha? Biglang tanong ni Manang. Po? Gulat na bulalas ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Maang-maangang tanong ko pa. Bahagya siyang natawa. Wag mo na nga akong lokohin, Marga. Alam kong may namamagitan sa inyong dalawa, no? Sambit niya. Manang, ano ho ba yung sinasabi niyo? Nakangiwing asik ko sa kanya. Nilingon niya ako pagkatapos ay tinitigang maigi. Sige nga. Maipaliliwanag mo ba sa akin kung bakit umuungol kayong dalawa sa kwarto mo? Nakangising sabi niya. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa naging tanong niya. Agad akong napatayo sa kinauupuan ko at humahangos na lumapit sa kanya. Ang ingay mo naman, Manang. Baka marinig kayo ng dragon. Sita ko sa kanya. Mas lalo lamang siyang natawa dahil sa aking inasta. Pagkatabi lang ang kwarto natin, Marga. Kahit anong pagpipigil ang gawin nyo, naririnig ko pa rin ang mga ingay ninyo. Saad niya. Napalamutak na lang ako sa aking mukha dahil sa labis na kahihiyan. Ang buong akala ko pa naman na itago na namin ni Calix ang tungkol sa aming relasyon. Hindi ko lubos akalain na malalaman pala ni Manang Aning yon. Huwag kang mag-alala, Marga. Mananatiling nakatago ang sekreto ninyo sa akin. Nakangiting sambit ni Manang. Simula nang dumating ka rito sa bahay, ay malaki na ang ipinagbago ni Sir Calix. Madalas ko na siyang nakikitang masaya at kitang-kita ko rin sa mga mata niya na mahal ka niya. Muli niya akong tinitigan at mas lumawak pa ang ngiti sa kanyang labi. Masaya ako para sa inyong dalawa. Dagdag na sabi pa niya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ngayon. Masaya ako dahil kahit papano,
naiintindihan kami ni Manang Aning. Pero may parte pa rin ng dibdib kong nangangamba. Maraming salamat po, Manang. Tanging nasabi ko pagkatapos ay pilit na napangiti. Alam kong mahirap ang ginagawa ninyong pagtatago. Sa tingin ko naman hindi ka pababayaan ni Sir Calix. Kaya hindi mo kailangang mag-alala. Saad niya. Sigurado kung magwawala si Ma'am Imelda kapag nalaman niya ang tungkol dyan. Kaya kailangan niyong mag-ingat ng maigi. Dagdag na sabi pa niya. Isa nga po yun sa mga kinakatakot ko eh. Malungkot na sabi ko. Hindi ko po alam kung makakaya kong harapin si Ma'am Imelda kapag nalaman na niya ang tungkol sa relasyon namin ni Calix. Dagdag na sabi ko pa. Mahal mo siya, hindi ba? Tanong ni Manang at napatango naman ako bilang tugon. Kung ganon, manatili ka sa tabi niya. At magkaisa ninyong ipaglaban ang pagmamahala ninyo. Seryosong saad niya. Kahit na ano pang gawin ni Ma'am Imelda, kung nagmamahalang kayong dalaway hindi siya mananalo. Bukod ron, alam naman nating pareho kung gaanong kakulit si Sir Calix. Nahihinuha kung hindi yun makikinig sa kanyang ina. Dagdag na saad pa niya. Sana nga po, Manang. Sana nga po. Sambit ko pagkatapos ay sunod-sunod na napabuntong hininga. Kahit papano'y bahagya akong nakahinga ng maluwag. Ganito palang pakiramdam kapag meron kang nasasabihan ng ibang tao. Mabuti na lang talaga at nariyan si Manang Aning. Marami pa siyang sinabi sa akin na payo. At mga bili na talaga namang tumatak sa aking isipan. Nang dahil din sa kanya, ay bahagya akong nagkaroon ng lakas ng loob para ipaglaban ang pagmamahal ko para kay Calix. Calix point of view. Halos 3 buwan na mula nang makilala ko si Margaret magtrabaho siya sa aming bahay. Habang tumatagal at lumilipas sa mga araw, mas lalo lamang akong nahuhulog sa kanya. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. At handa akong gawin ng lahat para lamang hindi siya mawala sa akin. Magandang araw ho, Sir Calix. Nakangiting bati sa akin ng gwardya nang makita niyang pagdating ko. Magandang araw din po, sagot ko naman. Ngayon ko na lang po ulit kayo nakitang pumunta rito sa kumpanya ng mami niyo ah. Nag-uusisang sambit niya. May inaasikaso lang po ako. Pagdadahilan ko. Matapos naming mag-usap ng gwardya ay nagpatuloy na ako sa pagpasok. Dumiretso ako sa elevator at agad tinungo ang pinakataas na palapag kung nasaan ang opisina ni Mom. Hanggang ngayon ay nagtataka pa rin ako dahil bigla niya akong pinapunta rito. Hindi naman niya sinabi sa akin ng dahilan, kaya wala akong ibang nagawa kung hindi ang sumunod. Hindi na ako nag-abalang kumatok sa pinto ng opisina ni Mom. Agad ko itong binuksan at nagdiretso ng pasok sa loob. Naabutan ko si Mom na abala at nakatutok sa kanyang laptop. Habang may isang babae namang nakaupo malapit sa kanya. Calix! Mabuti naman at nakarating ka agad! Nagagalak na sambit ni Mom nang makalapit ako sa kanya. Ang akala ko hindi ka na naman pupunta rito. Magtatampo na talaga ako. Nakangusong sabi pa niya. Bakit mo ako pinapunta rito? Kunot noong tanong ko. Kahit kailan lagi kang nagmamadali. Natatawang angil ni Mom. I want you to meet someone, okay? Dagdag na sabi pa niya. Bumaling siya ng tingin sa babaeng nasa tabi niya. Siya si Cheska. Gusto kong mag-date kayo para makilala niyo ang isa't isa. Biglang sabi pa niya. Ano na naman ba tong plano mo, Mom? Inis na tanong ko. Gusto ko lang na magkakilala kayong dalawa, okay? Giit ni Mom. Wala namang masama ron. And besides, pares kayong single. Dagdag na sabi pa niya. Wala akong balak na sumunod sa mga inuutos mo. Hindi na ako bata para itrato mo ng ganito. Singhal ko sa kanya. Pwede bang tigilan niyo na rin ang mga ganito? Hindi na kasi ako natutuwa eh. Dagdag na reklamo ko pa. Tinutulungan lang kita, anak. Hindi ka pa nagkaka-girlfriend kaya naman ako nang gumagawa ng paraan para sa'yo. Sambit ni Mom. Gusto ko nang magkaroon ng apo kaya hanggat kaya ko, gagawin kong lahat para mapadali yon. Saad pa niya. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Mom. Matanda na ako at kaya ko nang magdesisyon kung kailan ko gustong magka-girlfriend at kung sinong gusto ko. Asik ko sa kanya.
Pwede bang tigilan mo ng pagkontrol mo sa akin? Sawang-sawa na ako sa ginagawa niyong yan eh. Dagdag na reklamo ko pa. Mas lalo kong nakaramdam ng galit nang maglakad si Cheska palapit sa akin. Pinulupot pa niya ang mga kamay niya sa braso ko na agad ko rin namang tinanggal. Wala naman tayong gagawing masama, Calix. Malanding bulong niya. Unless may gusto kang gawin. Nakangising sabi pa niya. Pwede bang layuan mo ko, miss? Napakuyom ako ng aking mga kamao. Habang pilit pinipigilan ang galit ko. Wala akong oras para sa ganito, okay? Dagdag na singhal ko pa. Hard to get. I like it. Sambit ni Cheska. Kinagat pa niya ang pang-ibaba niyang labi habang diretsyong nakatitig sa akin. Ganyang lalaki ang mga tipo ko, alam mo ba yun? Mas lalo akong ginaganahan dahil sa ginagawa mo. Mapang-akit na sabi pa niya. Aalis na ako. Iritableng paalam ko. Sandali naman anak. Isama mo na siya para makapag-usap kayo ng maayos. Pamimilit ni Mom. No! Seryosong sagot ko. Bago pa sila makapagsalita ulit, ay agad na akong lumabas ng opisina ni Mom. Wala akong pakialam kahit tinatawag pa nila ako. Basta't dire-diretso lang ako sa paglalakad hanggang sa makapasok ako sa elevator. Nakita ko pang paghabol sa akin ni Cheska. Mabuti na lang at nagsarado agad ang pinto ng elevator bago siya makalapit. Nagmamadali akong lumabas ng kumpanya ni Mom at nang makasakay ako sa aking kotse ay halos magwala ako. Pinagsusuntok kong manibela ng aking kotse dahil sa labis na inis. Ilang beses na tong ginawa ni Mom at ilang beses ko na rin siyang pinatigil pero hindi siya nakikinig. Nang maikalma ko ang aking sarili ay saka pa lamang ako nagmanehong pauwi. Pinilit ko na lang na ikalma ang aking sarili habang nasa biyahe. Gusto ko nilang makita at mayakap si Marga. Umaasang mawawalang inis at galit na nararamdaman ko. Calix? Gulat na bulalas ni Marga dahil sa biglaan kong pagyakap sa kanya. Naabutan ko kasi siya sa labas ng bahay kaya agad ko siyang nilapitan. May problema ba? O bakit nakasimangot ka? Nagtatakang tanong pa niya. Bahagya akong umiling. Namiss lang kita. Pagdadahilan ko. Gusto lang din kitang mayakap ngayon. Bulong ko pa. Wala pang isang oras mula nang umalis kay. Giit niya. Oras-oras kasi kitang namimiss no? Singhal ko. Ganon kita kamahal darling. Hindi ko kayang malayo sa'yo at nang matagal na hindi ka nakikita. Nakangusong sabi ko pa. Bahagya naman siyang natawa. Bumitaw ka na sa pagkakayakap mo sa akin dahil baka mamaya may makakita pa sa atin. Sita niya sa akin na agad ko namang ginawa. Pumasok ka na sa loob at maligo ka na. Dagdag na utos pa niya. Gusto mo bang sumabay? Nakangising tanong ko. Napangiwi naman siya pagkatapos ay hinampas sa akin ang hawak niyang kahoy. Puro ka talaga kamanyakan. Singhal niya. Bilisan mo na at baka itanim pa kita rito sa lupain niyo eh. Dagdag na sigaw pa niya. Natawa na lamang ako at agad na sumunod sa utos niya. Dumiretso ako sa kwarto ko at mabilis na naligo. Kahit papano, nawala ng inis na nararamdaman ko kanina. At bahagya na ring nawala sa isip ko ang ginawa ni Mom. Si Marga lang talagang nakakapagpakalma sa akin. At hindi ako makapapayag na magkahiwalay kaming dalawa. Pagkatapos kong maligo ay dumiretso ako sa kusina para magmerienda. Sakto naman na naroroon si Manang Aning at nagtitimpla ng juice. Hindi niya napansin ang pagdating ko. Kaya naman nang mapalingon siya at makita ko ay nagulat siya. Oy sir, nariyan ka pala. Aligagang bulalas niya. Pasensya ka na Manang. Natatawang paumanhin ko. Ayoko kasing abalahin ka. Dagdag na sabi ko pa. May kailangan ka po ba? Tanong ni Manang. Ipaghahanda kita ng merienda mo. Dadalhin ko lang to kay Marga sa labas. Dagdag na sabi pa niya. Ako na pong magdadala niyan. Nakangiti kong saan. Isasabay ko na lang po mamaya paglabas ko. Hihintayin ko muna ang gagawin yung merienda. Sambit ko pa. O sige po. Sagot ni Manang. Nilapag niya sa lamesa ang pitsil ng juice pagkatapos ay saka naman siyang nag-asikaso ng gagawin niyang merienda.
Nanatili akong nasa kusina at pinanonood siya sa kanyang ginagawa. Bata pa lamang ako'y narito na si Manang Aning. Halos siya ngang nag-alaga sa akin noon hanggang sa tumanda ako. Masasabi kong malapit kami sa isa't isa. Kung kaya't hindi ako nag-aalinlangang malaman niya ang tungkol sa relasyon namin ni Marga. Alam ko kasing maiintindihan niya kami. Sir Calix, biglang tawag sa akin ni Manang. Dahilan para mapatingin ako sa kanya. Handa ka po bang ipaglaban ang pagmamahalan niyo ni Marga? Oras na malaman ni Ma'am Imelda ang tungkol dito. Seryosong tanong niya. Hindi ko na itago ang aking gulat. Napamaang pa ako habang nakatitig sa kanya. Paano niyo po nalaman? Nagtatakang bulalas ko. Sa tingin niyo po ba'y may maitatago ninyo sa akin yon? Matagal na po ako rito. Kaya't mapapansin ko ang lahat ng nangyayari sa bahay na ito. Natatawang sagot niya. Napailing na lang ako pagkatapos ay ilang beses na pabuntong hininga. Wala na rin naman pala akong dapat na itago dahil alam na niya. Mahal na mahal ko po si Marga, Manang. Kung dumating man po ang araw na yon, handa kong kalabanin ang sarili kong ina. Seryosong sagot ko. Ngayon lang ako sumaya ng ganito at hindi ko hahayaang masira yun. Si Marga lang po ang nag-iisang babae na nakapagpatibok sa puso ko. Kaya gagawin kong lahat para hindi siya mawala sa akin. Dagdag na sabi ko pa. Isang matamis na ngiti ang umukit sa labi ni Manang. Binatang binata ka na nga talaga. Natatawang sambit niya. Bumaling siya sa akin ng tingin. Pagkatapos ay tinitigan akong maigi. Masaya ako para sa inyong dalawa, sir. Masaya ako dahil masaya ka ngayon. Sambit niya. Hindi ko na rin napigilan ang sarili kong mapangiti. Maraming salamat, Manang. Sagot ko. Isa lang ang pakiusap ko, sir, ha? Huminga siya ng malalim dahilan para bahagya akong makaramdam ng kaba. Baka pwedeng hinaan niyo lang ang ingay niyo ni Marga kapag nasa kwarto niya kayong dalawa? Nagsusumamong sambit niya. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa aking narinig. Maya-maya lang ay humagalpak na ng tawa si Manang dahil sa itsura ko. Ramdam kong matinding init sa aking mukha at ang kahihiyan na unti-unting bumabalot sa akin. Manang naman, hindi mapakaling singhal ko. Nasa kabilang kwarto lang ako, sir. Abay, dinig na dinig ko kayo. Natatawang saad pa niya. Napayuko na lang ako dahil mas lalo kong nakaramdam ng hiya. Susubukan po namin na, alam niyo na, utal-utal na saad ko. Kulang na lang ay lamunin ako ng lupa ng mga sandaling yon. Hindi ko lubos akalain na, pati pala yun ay malalaman ni Manang. Ang malalapay naririnig niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil sa mga sinasabi niya. Ilang minuto pa akong naghintay bago natapos si Manang Aning sa paggawa ng merienda. Agad naman akong nagtungo sa labas ng bahay bitbit ang mga iyon. Malayo pa lang ako'y malawak na ngiti sa aking labi. Kahit nasa malayo, kitang-kita kong natatanging ganda ni Marga. Ang isa sa mga dahilan kung bakit mas lalo akong nahuhulog sa kanya. Magpahinga ka na muna. Malambing na sambit ko nang makalapit ako sa pwesto niya. Gumawa si Manang ng merienda Dagdag na sabi ko pa. Bakit naman ikaw pang nagdala rito niyan? Kunot noong tanong niya. Huwag mong sabihing may binabala ka na naman, ha? Biglang singhal pa niya. Bahagya akong umiling. Wala no, gusto lang kitang makasama at makasabay magmerienda. Giit ko. Naningkit pa ang mga mata niya habang diretsyong nakatitig sa akin. Para bang sinusuri niyang maigi ang mukha ko. Kahit nagdadalawang isip ay huminto naman siya sa ginagawa niya. Pagkatapos ay agad na lumapit sa akin. Siguraduhin mo lang ha, namumuro ka na sa akin. Nagbabantang asik niya. Natawa na lamang ako dahil sa inasta niya. Mabuti na lamang at merong lamesa at mga upuan dito. Yun ang ginamit namin para makapagmerienda na kami. Hindi ko man lang magawang alisin ang mga titig ko sa kanya habang kumakain kami. Hindi pa rin ako makapaniwalang darating sa buhay ko ang isang katulad ni Marga. Huwag mo nga akong titigan. Biglang singhal niya. Baka matunaw ako. Reklamo pa niya.
Ang ganda mo kasi. Nakangiting sambit ko. Ayos lang kahit matunaw ka. Handa naman akong dilaan ka kapag nangyari yun. Pilyong pangaasar ko pa. Alam ko na yan. Paulit-ulit mo na kayang sinasabi yan sa akin. Asik niya. Kahit anong pambobola pang gawin mo, hindi ka makakaisa sa akin ngayon ano? Nakangiwing sambit pa niya. Gusto lang kitang pagmasdan, okay? Giit ko. Bonus na lang yung makaisa ako sa'yo. Pabirong sabi ko pa. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong batuhin ng tinapay sa mukha. Napahagalpak naman siya ng tawa dahil hindi ko nagawang umilag at diretsyo yung tumama sa ilong ko. Dahil likas na makulit ako, hindi ako nagpatalo. Binato ko rin siya ng tinapay at tinamaan naman siya sa bibig niya. Para kaming mga batang naglalaro ng mga sandaling to. Puro dumi na kami sa mukha dahil sa pagbabatuhan namin, pero hindi namin yun alintana. Ang mahalaga sa amin ngayon ay ang kakaibang sayang nararamdaman naming dalawa. Ang lagkit na ng mukha ko, Calix! Inis na singhal ni Marga. Kasalanan mo to eh. Dagdag na asik pa niya. Ikaw kayang naunang ng bato. Giit ko. Ikaw ang dapat nasisihin, hindi ako. Angil ko pa. Kahit na, dapat hindi ka gumante. Reklamo niya. Let's go. Biglang anyaya ko. Agad rin akong tumayo at nilahad ang isang kamay ko sa harapan niya. Agad nagsalubong ang mga kilay niya habang nakatitig sa kamay ko. At saan naman tayo pupunta, Aber? Nagtatakang tanong niya. Maliligo. Akala ko ba nalalagkitan ka na? Sagot ko. Ang akala ko'y tatanggi o magrereklamo pa siya. Pero agad naman niyang inabot ang kamay ko. Inayos lang namin saglit ang mga pinagkainan namin. Pagkatapos ay saka kami pumasok sa loob ng bahay. Hindi na rin naman bago sa amin ni Margang maligo ng sabay. Madalas namin itong ginagawa kapag wala si Mom. Kaya naman alam naming hindi niya kami mahuhuli. Bakit naman bigla-bigla kang naguhubad? Gulat na singhal ni Marga. Nasa kwarto ka pa lang, wala ka pa sa banyo, no? Dagdag na reklamo pa niya. Bahagya akong natawa. Ano naman? Tayong dalawa lang naman dito ah. Besides, nakita mo na rin naman ang buong katawan ko. Sagot ko. Kahit na. Asik niya. Agad ko siyang hinarap. Don't tell me. Hindi ka pa rin sanay na makita ang talong ko. Nakangising pangaasar ko. Inirapan naman niya ako at tinalikuran. Pumasok ka na nga sa banyo at maligo ka na. Utos niya. Agad kong hinawakan ng kamay niya pagkatapos ay dali-dali siyang hinila papasok sa banyo. Sabay tayong maliligo, di ba? Sambit ko. Napakagat naman siya sa pang-ibaba niyang labi dahil alam niyang wala na siyang takas. Habang nakatitig ako sa kanya, ay ramdam ko ang pagdaloy ng kakaibang init sa aking katawan. Unti-unti na ring tumitigas ang alaga ko kahit pinagmamasdan ko lang naman siya. Maya-maya lang ay nagsimula ng maghubad ng damit si Marga. Makinis ang putis niya at maputi ang balat niya. Bagay na bagay sa kanyang mukha. Matapos niyang maghubad, ay tumindig siya sa harap ko. Iyon naman ang naging hudyat ko para buksan ang shower. Huwag mo kong iiwan ah. Wala sa sariling bulong ko. Bakit mo naman nasabi yan? Nagtatakang tanong ni Marga. Wala naman akong dahilan para iwan ka. Dagdag na sabi pa niya. Kahit malaman ni Mamang tungkol sa ating dalawa, huwag na huwag mo akong iiwan. Seryosong sambit ko. Pangako, Calix, hindi kita iiwan. Nakangiting sambit niya. I love you. Pabulong na sambit ko pagkatapos ay marahang hinaplos ang kanyang mga pisngi. I love you too. Sagot niya. Pinagdikit ko ang aming mga noo. Maya-maya lang ay marahan ko nang nilapit ang mukha ko sa mukha niya hanggang sa maglapat ang aming mga labi. Hinapit ko na rin ang bewang niya para mas lalong magkadikit ang aming mga katawan. Ramdam na ramdam ko ang pag-agos ng tubig mula sa shower papunta sa aking katawan. Mas lalo lang yung nagdudulot ng kakaibang init sa akin hanggang sa maging mapusok na ang paghahalikan naming dalawa ni Marga. Really? Sa banyo? Hindi makapaniwalang tanong ni Marga. Why not? Nagawa na rin naman natin to dito noon, di ba? Nakangising sambit ko. Ay,
Ibang klase ka talaga, Calix. Umiiling na singahan niya habang pinipigilan ng kanyang pagtawa. Hindi na ako muling nagsalita. Muli kong hinapit ang bewang niya. Ramdam ko ang pagtama ng alaga ko sa tiyan niya at nagdulot yun ng kakaibang kiliti sa aking katawan. Nagulat na lang ako nang bigla niyang hawakan ng alaga ko at marahan yung himasin. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang mapapikit habang impit na umuungol. Halos 1 oras din kaming nasa banyo ni Marga bago kami natapos maligo. Nagmamadali pa siya sa pagbibihis dahil malapit nang umuwi si Mom. Sa kabila nun ay kitang-kita ko naman sa mata niya ang saya. Ang saya na gusto kong lagi niyang nararamdaman. Marga's point of view. Mabilis na lumipas sa mga araw at linggo. Mas lalo ring tumibay ang pagmamahalan namin ni Calix. May mga pagkakataon na naiisip ko kung hanggang kailan namin maitatago sa kanyang ina ang tungkol sa relasyon namin. Pero sa tuwing magkasama kami ni Calix, nawawala ang lahat ng bumabagabag sa akin. Manang, maghanda ka ng makakain. May bisita akong kasama. Malakas na sigaw ni Ma'am Imelda. Bahagya pa akong nagulat dahil maaga siyang umuwi ngayon. Mabuti na lang at may ginagawa ako at hindi kami magkasama ni Calix. Sigurado akong maaabutan niya kaming dalawa kapag nagkataon. Marga, pakilinis mo nga rito sa salas. Muli na namang sigaw ni Madam Imelda. Hindi na ako sumagot. Agad na lang akong nagtungo sa sala bitbitang walis. Saglit akong natigilan nang makita ko ang babaeng kasama ni Ma'am Imelda. Maganda siya. Sexy at mukhang mayaman. Puro alahas din ang kanyang katawan na talaga namang nangangapalang make-up sa kanyang mukha. Bilis-bilisan mo nga, Marga. Nakita mo nang may bisita ko eh. Singhal ni Ma'am Imelda. Opo, Ma'am. Tanging naisagot ko. Narinig ko pa ang pagtawa ng bisita ni Ma'am Imelda pero hindi ko na lang yun pinansin. Nagpatuloy lang ako sa pagwawalis at mas binilisan ko para makaalis agad ako roon. Baka kapag nagtagal pa ako at may marinig na kung ano ay masampal ko na lang tong bisita na ito. Wala ba kayong matinong kasambahay, Ma'am Imelda? Bakit naman ganito kakupad ang nakuha mo? Pasaring na tanong ng babae. Naku, pagpasensyahan mo na lang, Cheska. Sagot ni Ma'am Imelda. Hindi ko rin malaman kung ano bang mahirap sa pagwawalis at ang babagaling kumilos ng isang yan. Dagdag na reklamo pa niya. Palihim akong napairap. Sunod-sunod akong huminga ng malalim para ikalma ang aking sarili. Binilisan ko na lang ang ginagawa ko at nang matapos ako, ay agad na rin akong umalis. Maghintay ka muna rito, Cheska ha. Tatawagin ko lang ang anak ko para magkausap kayo ulit. Biglang sabit ni Ma'am Imelda. Nasa may hagdan pa lang ako ay agad na akong natigilan dahil sa narinig ko. Bago pa man ako mapansin ni Ma'am Imelda, ay nagtago na ako sa likod ng isang drawer malapit sa sofa. Hindi ko rin alam kung bakit ginawa ko ito. Pero nang mabanggit ang pangalan ni Calix, ay may nag-udyok sa akin na magtago at makinig. Ilang minuto lang ang lumipas ay bumalik na rin si Ma'am Imelda. Kasunod na niya si Calix na nakasimangot at mukhang bugnot na bugnot. Ikaw na naman? Hindi ba't sinabi ko na sa inyong dalawa na tigilan niyo na to? Inis na singhal ni Calix nang makitang babaeng bisita ng kanyang ina. Ano bang hindi niyo maintindihan doon? Dagdag na asik pa niya. Anak, bigyan mo naman siya ng pagkakataon para makilala. Nagsusumamong sambit ni Ma'am Imelda. Bagay na bagay naman kayo para sa isa't isa, oh. Huwag ka na kasing magpakipot pa. Namimilit na sambit pa niya. Bigla na lang kumabog ang dibdib ko dahil sa narinig. Alam ko na kung anong ibig sabihin ng nangyayari at parang nadudurog na ang puso ko ng dahil doon. Ayoko nga, Ma'am. Bakit bang kulit-kulit mo? Biglang sigaw ni Calix. Napatitig ako sa kanya at kitang-kita kong matinding pagtutol sa mukha niya. Huwag mo na akong ipakilala sa kung kaninong babae, okay? Huwag mo na ring ipilit sa akin ang mga gusto mo dahil may sarili akong buhay at may sarili akong isip. Naghihimutok na singhal pa niya. I'm your mother, Calix. Susunod ka sa lahat ng gusto ko. Galit na saad ni Ma'am Imelda. No, hindi na tamang ginagawa mo at hindi ako papayag sa gusto mo. Matapang na sagot ni Calix. Stop this nonsense.
Huwag mong guluhin ang nananahimik ko ng buhay. Dagdag na sigaw pa niya. Calix! Pagtawag ni Ma'am Imelda sa kanyang anak ngunit hindi ito lumingon. Padabog na naglakad paalis si Calix. Kahit pinagmamasdan ko lang siya ay ramdam na ramdam kong matinding galit niya. Ngayon ko lang siya nakitang ganito. Madalas kasi ay masaya siya at nakangiti kapag magkasama kaming dalawa. Pasensya ka na, Cheska, ha? Kakausapin ko muna ang anak ko. Aligagang sambit ni Ma'am Imelda. Okay lang po yun. Yun po ang gusto ko sa lalaki eh. Hard to get at mukhang bad boy. Nakangiting saad naman ni Cheska. Napangiwi naman ako dahil sa sinabi niya. Ngayon pa lang ay masasabi ko nang may angking kalandian ang babaeng to. Nakatitig pa lang ako sa kanya ay kumukulo na agad sa galit ang dugo ko. Nang makahanap ako ng tiyempo ay saka ako palihim na lumabas sa pinagtataguan ko. Umaakto pa ako na parang walang narinig habang naglalakad papuntang kusina. Hoy, ikuha mo nga ako ng maiinom. Biglang sigaw ni Cheska. Agad akong napalingon sa kanya at pinagtaasan siya ng isang kilay. Excuse me, bakit hindi ikaw ang kumuha? Mataray na sambit ko. Bisita ako rito, no? Kasambahay ka lang. Kaya ikaw ang dapat na gumawa nun. Singhal niya. Inirapan ko lang siya pagkatapos ay saka ako nagpatuloy sa paglalakad papuntang kusina. Wala naman sana akong balak na ikuha siya ng inumin. Kaya lang ay nakaisip ako ng masamang plano. Labag man sa loob ay dinalhan ko ng tubig sa Cheska. Pilit pa akong nakangiti habang naglalakad palapit sa kanya. At bago ko may abot sa kanyang baso ng tubig, ay nagpanggap akong nadapa. Sumaboy sa mukha niya ang tubig na dala, habang nagpapanggap naman akong sumalampak sa sahig. What the heck? Tingnan mo yung ginawa mo! Diring-diring sigaw ni Cheska. Alam mo ba kung magkanong suot kong damit? Ang makeup na gamit ko. Ang tanga-tanga mo namang kumilos. Sunod-sunod na singhal pa niya. I'm sorry, ma'am. Aksidente pong nangyari eh. Sagot ko. Sorry? May nagagawa ba yung sorry mo? Galit na asik niya. May magagawa rin po ba yung pagsigaw mo? Pabalang na sagot ko. Linisin mo na lang yung sarili mo at itiko mo na yung bibig mo riyan. Bisita ka na nga lang dito, nagmamaldita ka pa. Dagdag na singhal ko pa. Bago pa siya makapagsalita ay nagmamadali na akong naglakad paalis. Alam kong malalagot ako kay Ma'am Imelda dahil sa ginawa ko. Pero wala na akong pakialam. Ang mahalaga ay nagtagumpay ako sa plano ko kay Cheska. Halos tumakbo na ako papunta sa kwarto ko para makapagtago. Nagulat na lamang ako nang biglang may humila sa kamay ko at hinigit ako papusok sa isang kwarto. Nanlaki pa ang mga mata ko nang makitang si Calix pala yun. Where have you been? Kanina pa kitang hinahanap. Kunot noong tanong niya. Naglilinis ako kanina. Aligagang sagot ko. Bakit mo naman ako hinila rito? Hinahanap ka ng mami mo. Baka maabutan niya tayo rito. Hindi mapakaling sabi ko pa. Hayaan mo siya. Gusto ko lang na makasama ka ngayon. Sunod-sunod siyang napabuntong hininga pagkatapos ay niyakap ako ng mahigpit. I want you here in my arms. Pabulong na sabi pa niya. Alam kong apektado pa rin siya ng nangyari kanina. Kaya naman hinayaan ko na lang siyang nakayakap sa akin. Maya-maya lamang ay lumipat na kami sa kama niya at parehong naupo ron. Nanatili siyang tahimik habang ako naman ay nakatitig sa kanya at hinihintay siyang magsalita. Sabihin mo na, biglang sambit ko. Narinig ko ang lahat kanina, kaya hindi mo na kailangang magsikreto sa akin. Dagdag na sabi ko pa. Hindi niya naitago ang kanyang gulat pagkatapos ay diretsyong napatitig sa akin. Nandun ka? Hindi makapaniwalang tanong niya at tumango naman ako bilang tugon. Bigla na lang niya akong niyakap ulit. Sa pagkakataong to ay mas mahigpit. I'm sorry. Bulong niya. Ha? Para saan naman? Nagtatakang tanong ko. Dahil narinig at nakita mo pang ginawa ni Ma'am kanina. Sagot niya. Alam kong may epekto sa'yo yun kahit hindi mo sabihin sa akin. Dagdag na sabi pa niya. Marahan kong hinaplos ang likod niya. Nakita ko rin naman ang ginawa mo kanina. Hindi mo kailangang mag-alala.
Dahil may tiwala ako sa iyo at alam kong mahal mo ko. Pag-aalo ko sa kanya. Really? You're not mad at me? Nakangusong tanong niya. Why would I? Natatawang saad ko. Mahal kita at mahal mo ko. Iyon ang mahalaga. Nakangiting sabi ko pa. Kahit papano'y nawala ang lungkot sa mukha ni Calix. Bahagya siyang bumitaw sa pagkakayakap sa akin para halikan ang noo ko. Pababa sa ilong ko hanggang sa labi ko. Napapikit na lamang ako para namnamin ang matamis niyang labi at ang init ng kanyang pagmamahal. Halos mapatalon kaming dalawa ni Calix nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Bumungad sa amin ang gulat na mukha ni Ma'am Imelda. Maya-maya lamang ay agad rin yung napalitan ng galit. Halos mamula na ang mukha niya at umusok na ang ilong niya. Calix! Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Naguhurumintadong tanong niya. At ikaw namang babae ka? Sinasabi ko na nga ba't may kalandian kayong tinatago eh? Ramdam ko nang hinahaliparot mo ang anak ko. Pero hindi ako gumagawa ng paraan para tanggalin ka. Galit na sigaw pa niya. Stop, Ma'am. Wala siyang kasalanan dito. Pigil ni Calix sa kanyang ina. Nasisirang ka naman ng utak, anak. Ano naman ang nakain mo't hinahalikan mong babaeng yan? Singhal ni Ma'am Imelda. She's my girlfriend. Matapang na sagot ni Calix. Mahal ko siya't hindi kita hahayaang saktan siya. Ipaglalaban ko siya mula sa'yo. Seryosong sambit pa niya. Girlfriend! Humagalpak ng tawa si Ma'am Imelda. Nag-iisip ka pa ba ng maayos, anak ko? Papatol ka na nga lang sa ganyang babae pa. Dismayadong singhal pa niya. Wala ka ng pakialam doon, Ma'am. Mahal ko siya at wala kang magagawa para baguhin yon. Giit ni Calix. Ang tingin ni Ma'am Imelda ay natuon sa akin. Hayop kang babae ka! Binigyan na kita ng trabaho, ganito pang gagawin mo! Nanggagalaiting sigaw niya. Akmang susugurin niya ako ngunit agad namang humarang si Calix para protektahan ako. Hindi pa ako handa sa pagdating ng araw na ito, pero mukhang hindi ko na rin naman to matatakasan. Kahit papano ay meron akong lakas ng loob dahil nakikita ko namang ipinagtatanggol ako ni Calix. Wala kaming ginagawang masama, Ma'am. Biglang sambit ko. Nagmamahalan lang po kami at walang masama roon. Giit ko pa. Nagmamahalan? Huwag mo nga akong pinaglololokong nyeta ka. Sigaw ni Ma'am Imelda. Kilala ko ang anak ko at alam kong hindi siya papatos sa isang katulad mo. Singhal pa niya. Kung ganun ay bakit po ako ang kinakampihan niya ngayon? Bakit akong ipinagtatanggol niya? Pabalang na tanong ko. Kilala mo palang anak mo eh. Pero bakit gulat na gulat ka ngayon dahil hindi siya nakikinig sa'yo? Alam mong hindi siya papatol sa akin pero bakit ilang buwan na po kaming magkarelasyon? Sunod-sunod na tanong ko pa. Shut up! Shut up! Halos pumutok na ang litid ni Ma'am Imelda dahil sa pagsisigaw niya. Umalis ka sa pamamahay ko! Umalis ka! Muli pa niyang binalak na sugurin ako ngunit nakaharang pa rin ang anak niya. You're fired! Huwag na huwag ka nang babalik sa bahay nito at huwag na huwag ka nang lalapit sa anak ko! Nanggagalaiting singhal pa niya. Alam ko namang sa ganito rin hahantong ang lahat, pero hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng sakit. Isipin ko pa lang na malalayo ako kay Calix eh, parang nadudurog na ang puso ko. No, Marga. Huwag kang aalis. Hindi mo kailangang umalis. Biglang sambit ni Calix. Mom, you can't do that to her. Pasigaw na sabi pa niya. Of course I can. Wala ka nang magagawa para pigilan ako. Giit ni Ma'am Imelda. Sa pagkakataong to ay nahablot ni Ma'am Imelda ang braso ko. Hindi siya nagdalawang isip na kalad ka rin ako palabas ng kwarto. Sinubukan pa ni Calix na pigilan ng kanyang ina ngunit hindi siya nagtagumpay. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang mapadaing dahil sa sakit at pilit sinusubukang makawala sa pagkakahawak ni Ma'am Imelda. Diyan ka na babagay! Sa lupa! Malakas na sigaw ni Ma'am Imelda nang makalabas kami ng bahay. Pabato niya akong binitawan dahilan para masubsob ako sa lupa. Isa kang walang kwentang babae!
At hindi ka nararapat para sa anak ko. Habang buhay ka nang magiging walang kwenta hanggang sa mamatay ka. Galit na singhal pa niya. Marga, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Calix. Agad siyang lumapit sa akin para tulungan akong tumayo. Ang sama mo talaga. Hindi ko alam kung bakit ikaw naging ina ko. Naghihinagpis na singhal niya sa kanyang ina. Mamili ka, Calix. Ako? O ang babaeng yan? Walang pag-aalinlangang tanong ni Ma'am Imelda. Kahit ako'y nagulat, hindi ko lubos akalain na papipiliin niya ang kanyang anak. Calix, no. Hindi mo kailangang pumili. Sambit ko. She's your mother. She's your only choice. Dagdag na sabi ko pa. Umariin siyang napailing. Simula nang dumating ka sa buhay ko, nagkaroon ako ng iba pang pagpipilian. Ikaw yun, Marga. Mas gugustuhin ko pang piliin ang makasama ka kesa ang isang demonyong ina. Saad niya. Hindi ko na itago ang aking pagkagulat dahil sa sinabi niya. Hindi ko inaasahang mas pipiliin pa rin niya ako kesa sa kanyang ina. Hindi ko maitatangging may saya akong naramdaman dahil sa naging sagot niya pero nangingibabaw pa rin ang sakit at lungkot sa akin. Ganito ba kahirap magmahal ng isang mayaman? Kapag walang pera, kasusok lamang ka ng pamilya. Are you really choosing her over me? Hindi makapaniwalang tanong ni Ma'am Imelda. Narinig mo naman sigurong sagot ko, hindi ba? Hindi na magbabago yon kahit na ano pang gawin mo. Seryosong sagot ni Calix. Fine! Sa kabila ng galit na makikita sa mukha ni Ma'am Imelda, hindi niya naitago ang kanyang lungkot. Umalis na kayong dalawa. At huwag na kayong magpapakita sa akin. Simula ngayon wala na akong anak. Mapait na sabi pa niya bago tumalikod at naglakad papasok sa loob ng bahay. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong niya. Bahagya akong umiling. Ayos lang ako. Sagot ko. Tumitig ako ng diretsyo sa kanya. Bakit mo ginawa yun? Ba't mas pinili mo pa rin ako? Kunot noong tanong ko. Sinabi ko naman sa'yo na mahal kita at handa akong ipaglaban ka, hindi ba? She's my mother, yes. Pero hindi ako bulag para hindi makita kung gaano kasama ang ugali niya. Sagot niya. Masaya ako kapag kasama kita kaya ikaw ang pinili ko, Marga. Dagdag na sabi pa niya. Hindi ko mapigilang mapangiti. I love you, Calix. Sambit ko. I love you too. Sagot naman niya. Sa kabila ng gulong nangyari ay nanaigang saya sa puso namin ni Calix. Alam naming hindi magiging madali ang panibagong yugto ng buhay na aming papasukin. Sigurado naman kaming malalagpasan namin ang lahat, basta't magkasama kaming dalawa. Ngayon ko lang napatunayan kung gaano katinding epekto ng pag-ibig sa isang tao. Handang ipaglaban ang taong mahal, kahit na kanino. Calix point of view. Matapos ang nangyaring gulo sa bahay namin ay napagdesisyonan namin ni Marga ang bumukod ng bahay. May ipon naman ako at merong matinong trabaho. Hindi rin naman ako umaasa sa pera ng mami ko dahil sobra-sobra pang sinasahod ko. Naging masaya ang mga araw namin ni Marga na magkasama. Parang noon lang ay pinapangarap namin na magkaroon ng sariling bahay at magkasamang tumira dito. Pero ngayon ay natupad na namin. Hindi maipaliwanag na sayang nararamdaman ko dahil sa wakas. Hindi na namin kailangang magtago pa. Hindi ka ba nagsisisi sa naging desisyon mo? Biglang tanong ni Marga. Mabilis na nagsalubong ang mga kilay ko. Hindi. Mabilis na sagot ko. Tinitigan ko siyang maigi. Bakit mo naman naitanong yan? Nagtatakang sambit ko. Wala lang. Ilang beses siyang huminga ng malalim. Hindi pa rin kasi ako makapaniwalang magkasama na tayo sa iisang bahay na hindi na natin kailangang itago ang relasyon natin. Dagdag na sabi pa niya. Hinawakan ko ang mga kamay niya. Wala akong pinagsisisihan sa mga nangyari, Marga. Masaya ako kung nasan man tayo ngayon at kung ano man ang meron tayo ngayon. Saad ko pagkatapos ay hinalikan ng noo niya. Isang simpleng pamilya lang naman ang nais namin ni Marga.
At ito na ang magiging simula ng pagbuo namin doon. Napaigtad kami ni Marga dahil sa gulat nang makarinig kami ng sunod-sunod na katok sa pinto. Nagkatinginan pa kaming dalawa at mababakas ang pagtataka sa aming mga mukha. Sa ilang araw kasing pagtira namin sa bahay na ito ay ngayon lang kami nagkaroon ng bisita. At wala akong maisip kung sinong magbabalak na pumunta rito. Mom? Hindi makapaniwalang bulalas ko nang mabuksan ko ng pinto. Anong ginagawa mo rito? Kunot noong tanong ko pa. I need to talk to Marga. Seryosong sambit niya. Umalis ka sa daan para matapos na agad to. Dagdag na angil pa niya. Agad naman akong tumabi at naging hudyat naman yun ni Mom para magpatuloy papasok sa bahay. Batid kong nagulat si Marga sa biglaang pagdating ng ina ko. Kahit ako naman ay hindi alam na mangyayari to. Ano pong kailangan nyo? Naguguluhang tanong ni Marga. Let me get straight to the point. May kinuha si Ma'am sa bag niya. Maya-maya lang ay inilabas niya ang kanyang checkbook at saglit na nagsulat doon. Heto ang 10 milyon, Marga. Iwanan mo at layuan mo ang anak ko. Seryosong sambit niya. Ma'am! Hindi makapaniwalang sambit ko. Napatayo pa ako at gulat na napatitig sa kanya. Sa tingin mo ba mabibili mo kami ng pera mo? Inis na tanong ko pa. Ikaw hindi. Pero ang babaeng yan? I don't think so. Nakangiwing sagot ni Mom. Pag-isipan mong mabuti, Marga. Pakibilisan na rin dahil wala akong balak magtagal sa lugar na ito. Nandidiring sabi pa niya. Kung ganun po ay, maaari ka nang umalis. Nagulat ako dahil sa naging sagot ni Marga. Kahit si Ma'am ay napatingin sa kanya. Pasensya na po kayo pero hindi ko po kailangan ng pera nyo. Nagsasayang na po kayo ng oras sa ginagawa nyo. Nakangising sabi pa niya. Tumaas ang isang kilay ni Ma'am. Pues magkanong kailangan mo? Inis na tanong niya. Sa tingin niyo po ba, mabibili ng kahit na anong halaga ng perang anak ninyo? Mas lalong lumawak ang ngisi ni Marga. Nagmamahalan po kaming dalawa. Actually, masaya na nga po kami ngayon eh. Nasira lang ang lahat dahil sa biglaang pagdating mo. Natatawang sabi pa niya. Mas makakabuti po kung aalis ka na rito. Hindi na mag-aabalang bumalik pa at magkukulong na lang dun sa bahay mo. Wala po akong balak ipagpalit si Calix. Seryosong sabi pa niya. Itigil mo na to, Ma'am. Ako nang nakikiusap sa'yo. Nagsusumamong sambit ko. Huwag mo na kaming guluhin at hayaan mo na lang kaming dalawa. Okay? Dagdag na sabi ko pa. No! Hindi ko pa rin matatanggap ang babaeng yan. Umiiling na saad ni Ma'am. Pera lang ang habol niyan sa'yo, anak. Makinig ka sa akin dahil alam ko ang galing ng mga katulad niya. Naguhurumitadong sabi pa niya. Sunod-sunod akong napabuntong hininga. Kung hindi mo siya kayang tanggapin, hindi ka na rin namin kayang tanggapin. I love her more than anything. Giid ko. Kinain ka na ng kayabangan dahil lang marami kang pera. Nakalimutan mo na kung paano magpakatao at rumespeto ng kapwa mo. Hindi na ikaw ang mom na nakilala ko. Malungkot na sabi ko pa. You're lying, Calix. Alam kong nagsisinungaling ka lang. Singal niya. Ginagamit ka lang ng babaeng yan para makuha ang pera mo. Huwag kang magtitiwala sa kanya. Sunod-sunod na sigaw pa niya. Umalis ka na po, Ma'am Imelda. Seryosong utos ni Marga. Huwag ka na ulit manggugulo sa bahay na ito kung ayaw mong ipakulong kita. Dagdag na sabi pa niya. Tumawa ng malakas si Ma'am na parang nababaliw na. Ikaw? Ipakukulong ako? Nananaginip ka ba? Singhal niya. Sa tingin mo ba may maniniwala sa'yo? Isa kang hampas lupa. Wala kang kwentang babae kaya wala ring maniniwala sa'yo. Sunod-sunod na sigaw pa niya. Wala akong pakialam kahit na ano pang tingin niyo sa akin. Mahal ako ng anak niyo at yun ang mahalaga para sa akin. Giit ni Marga. Umalis ka na. Matigas na utos niya. Just leave, Mom. Sambit ko.
Kahit labag sa loob niya ipadabog siyang lumabas ng bahay. Kahit papano'y nakahinga kami ng maluwag ni Marga. Hanggat maaari ay iniiwasan na namin ang anumang gulo na sisimulan ni Mom. Hanggat kaya namin ay kami nang iiwas. Wala rin namang maidudulot na maganda sa amin kung papatulan namin siya ng papatulan. Mas makakabuti kung magfo-focus na lang kami sa pagiging masaya. Paano niya nalaman ang bahay natin? Nagtatakang tanong ni Marga. Alam mo naman yun, marami siyang maaaring utusan para hanapin tayo. Saad ko. Huwag kang mag-alala, ligtas naman tayo rito. Dagdag na sabi ko pa. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Alam kong natatakot pa rin siya kay Mom pero nagpapasalamat ako dahil kahit papano, nagagawa na niyang ipaglaban ang relasyon naming dalawa. Wala kaming ginagawang masama. Nagmamahalan lang kaming dalawa. Marga's point of view. Sa hinaba-haba nga naman ng prosesyon, sa simbahan pa rin hahantong. Sino mag-aakala ang dating palihim naming pagmamahalan ni Calix ay hahantong sa ganito? Kahit hindi ko sabihin, kitang-kita naman sa aking mukhang matinding saya na aking nararamdaman. Habang nakatindig sa labas ng pintuan, suot ang isang simple at magandang wedding gown. Nakatitig ako sa pinto ng simbahan. Parang isang panaginip ang lahat ng ito at ayoko nang magising. Handa ka na ba? Biglang tanong ni Manang Aning. Marahan akong tumango. Opo, sagot ko. Saglit pa akong pumikit at nang muli akong magmulat ay sakto namang bumukas ang pinto ng simbahan. Marahan akong naglakad papasok kasabay si Manang Aning. Kaunti man ang tao na nasa loob. Isang lalaki naman ang nais kong makitang narito. Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng aking mga luha habang nakatitig ako kay Calix. Nakangiti siya habang nakatindig sa unahan ng simbahan. Diretso siyang nakatingin sa akin at kitang-kita ko ang saya sa kanyang mukha. Binabati ko kayong dalawa. Masaya ako dahil umabot na kayo sa ganito. Nakangiting sambit ni Manang Aning. Maraming salamat po. Saad ko. Huwag ka nang umiyak. Biglang sambit ni Calix. Espesyal ang araw nito para sa ating dalawa. Kaya kailangan maging masaya tayo. Dagdag na sabi pa niya. Pilit akong ngumiti. Hindi ba pwedeng umiyak dahil sa labis na tuwa? Sarcastic ang asi ko. Bahagya siyang natawa. Ang pangit mo kasing umiyak. Nang aasar na sambit niya. Sinamaan ko siya ng tingin pagkatapos ay napanguso. Kung pangit pala ako kapag umiiyak, bakit pakakasalan mo pa rin ako? Inis na tanong ko. Dahil mahal na mahal kita, Marga. Nakangiting sagot niya. Ramdam ko ang pag-init ng aking mukha dahil sa sinabi niya. Unti-unting nawala ang inis na nararamdaman ko at napalitan yun ng kilig. Kahit kailan ay hindi talaga nabigo si Calix na pangitiin at pakiligin ako. Magsasalita pa sana ako nang bigla namang dumating ang pare. Agad siyang nagsimula sa seremonyas ng kasal. At habang lumilipas ang oras, ay mas lalong nagwawala ang puso ko. Hindi pa rin ako makapaniwala na ikakasal na kaming dalawa ni Calix. Parang kailan lang ay pilit pa naming itinatago ang tungkol sa relasyon namin. Calix, tinatanggap mo ba ang babaeng to bilang iyong asawa? Biglang tanong ng pare. Saglit na natahimik si Calix. Maya-maya ay bumaling siya ng tingin sa akin. Pagkatapos ay ngumiti. I do, father. Sagot niya. Alam kong gwapo na siya noon pa man, pero hindi ko maitatangging mas lalo siyang gumagwapo habang tumatagal. Sa bawat araw na lumilipas ay mas lalo ko lang siyang minamahal. Pagmamahal na hindi ko inaasahang mararamdaman ko. Ikaw naman, Marga, tinatanggap mo ba ang lalaking to bilang iyong kabiyak? Tanong muli ng pari. I do, father. Mabilis na sagot ko. Naramdaman ko ang paghawak ni Calix sa aking kamay, dahilan para mapatingin ako sa kanya. Ginawaran ko siya ng isang matamis na ngiti ngunit kinindatan naman niya ako. Isa sa mga pangarap kong maikasal.
Nang makilala ko si Calix ay hindi ko maitatangging ginusto kong maikasal sa kanya. Hindi ko lubos akalain na darating ang araw na mangyayari yun at aaminin kong matinding sayang nararamdaman ko dahil doon. "You may now kiss the bride." Biglang sambit ng pari. Humarap sa akin si Calix. Bago pa ako makakilos ay hinapit na niya ang aking bewang palapit sa kanya. Bahagya pa akong nagulat at nanlaki ang mga mata dahil sa ginawa niya. Ngunit hindi ko nagawang magreklamo. Napatitig na lang ako sa kanya at maya-maya lamang ay sumilay na ang kakaibang ngisi sa kanyang labi. "Nagmamadali ka naman atang mahalikan ako." Pabirong sit ako sa kanya. "I like the taste of your lips." Mahinang bulong niya. "Gusto ko rin ang susunod na mangyayari pagkatapos natin dito sa simbahan." Pilyong sabi pa niya. Sinamaan ko siya ng tingin at inirapan. Hindi ko na nagawang magsalita dahil nilapit na niya ang mukha niya sa mukha ko. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang mapapikit ng maglapat ang aming mga labi. Hindi naman ito ang unang beses na hinalikan namin ang isa't isa. Pero kakaiba para sa akin ang pakiramdam na dulot nito. "I love you." Sambit ni Calix nang bumitaw siya sa pagkakahalik sa akin. "I love you so much." Dagdag na sabi pa niya. "I love you too." Nakangiting sagot ko. Saglit pa kaming nanatili sa simbahan para ayusin ang ilang mga dokumento. Nang matapos ay agad kaming dumiretso sa aming bahay para sa isang maliit at simpleng salo-salo. Kokonti lang din ang aming mga bisita. Sinama ng aning at ang ilang kapitbahay namin dito na naging kaibigan namin. Hindi maipaliwanag na sayang nararamdaman namin ni Calix sa mga sandaling yon. Ang sawa kasi maikasal kaming dalawa ay siyang magiging hudyat namin para sa pagbuo ng matagal na naming hinahangad na pamilya. Sa paglipas ng mga buwan ay mas lalong tumibay ang pagsasama namin ni Calix. Naging isang manager siya sa kumpanya kung saan siya nagtatrabaho at nakapagtayo kami ng isang cafe kung saan ako ang nag-aasikaso. Hindi nagtagal ay nabuntis din ako na siyang naging dahilan para mas lalong sumaya ang pagsasama naming mag-asawa. Kahit papano'y naging tahimik ang aming pamumuhay. "Calix! Ah!" Naguhumirentadong sigaw ko. "Calix!" Malakas na pagtawag ko pang muli sa kanya. "Yes, darling?" Humahangos na bulalas niya nang makapasok siya sa aming kwarto. "Saan ka pupunta? Ano nangyari? May masakit ba sa'yo?" Sunod-sunod na tanong pa niya. "Manganganak na ata ako eh." Tanging nasabi ko. Nanlaki ang mga mata niya pagkatapos ay dali-daling lumapit sa akin para alalayan ako. "Bakit hindi mo naman agad sinabi?" Hindi mapakaling tanong niya. "Kaya nga kita tinatawag, hindi ba?" Singhal ko. "Dalhin mo na ako sa ospital kung ayaw mong iparamdam ko sa iyong sakit na nararamdaman ko." Nagbabantang sabi ko pa. Kahit nahihirapan ay pilit kong tiniis ang sakit at kirot na nararamdaman ko habang inaalalayan ako ni Calix palabas ng aming bahay. Nang makasakay naman sa kotse ay dali-daling nagmaneho si Calix papunta sa ospital. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang mapadaing at mapasigaw habang pilit nilalabanan ng sakit at kirot na bumabalot sa aking katawan. "Nurse! Tulong! Tulong!" Malakas na sigaw ni Calix nang makarating kami sa ospital. "Manganganak na siya eh! Manganganak na siya!" Aligagang sigaw pa niya. "Sir, wag po kayong mag-alala. Kami na pong bahala sa kanya." Pag-aalo ng isang nurse kay Calix. "Huwag mag-alala. Manganganak ng asawa ko tapos sasabihin mo lang sa akin ay huwag mag-alala." Inis na singhal ni Calix. Napasapo na lang ako sa aking noo dahil sa inaasta ng asawa ko. "Calix, stop! I'm gonna be fine, okay?" Sita ko sa kanya. Mabilis ang naging pagkilos sa mga nurse at agad akong dinala sa isang kwarto. Nanatili si Calix sa tabi ko at alam kong hindi pa rin nawawala ang pag-aalala niya. Hindi na maipinta ang mukha niya at hindi niya na rin malaman kung anong kanyang gagawin. "Are you okay, darling? May masakit pa ba sa'yo?" Hinawakan kong isang kamay niya para matigil siya sa kalalakad niya. "Okay lang ako. Kumalma ka nga muna, okay? Narito na tayo sa ospital kaya't hindi mo na kailangang mag-alala." Sambit ko.
Hindi ko kasi alam ang gagawin ko. Sambit niya. Just stay here and don't leave me alone. Saad ko. Natigil kami sa pag-uusap nang biglang pumasok ang doktor na magpapaanak sa akin. Halos kalahating oras din akong namimilipit sa sakit at walang ibang ginawa kung hindi ang umiri at sumigaw. Sa kabila nun, parang nawala ang lahat ng pagod at sakit na nararamdaman ko nang marinig ko ang iyak ng aming anak. She's beautiful, just like you. Namamanghang bulalas ni Calix habang titig na titig sa aming anak. Look oh, may anak na tayo, Marga. Masayang sabi pa niya. Sa inaasta ng asawa ko ngayon, ay naiisip kong anak ko rin siya. Para siyang batang tuwang-tuwa dahil nabigyan ng laruan. Hindi ko naman maitatangging masaya ako dahil nakikita kong masaya si Calix. Bukod ron ay kumpleto na ang aming pamilya dahil sa pagdating ng aming anak. Inasikaso muna ng mga nurse ang aming anak para malinisan. Matapos naman akong asikasuhin ng doktor, ay nilipat na ako ng kwarto. Hindi nagtagal ay hinatid na rin sa amin ng nurse ang aming anak. May naisip ka na bang pangalan? Biglang tanong ko habang karga-karga ko ang aming anak. Siguraduhin mong maayos yan ha, at hindi mo hahaluan ng kabulastugan. Nagbabantang sabi ko pa. Nakangiti lang siya habang nananatiling nakatitig sa aming anak. Margaret, sambit niya. Maya-maya'y hinaplos niya ang pisngi ng aming anak. Margaret ang bagay na pangalan niya. Tumatangu-tangong sabi pa niya. I like that. Saad ko. I know. Alam kong magugustuhan mo yon. Giit ni Calix. Nagkatinginan kaming mag-asawa. Maya-maya lamang ay niyakap niya na ako at hinalikan sa ulo. Kitang-kita ko sa mukha niya ang labis na saya. At nagpapasalamat ako dahil umabot kami rito. Sa mundong nabubulag ng perang maraming tao, mahirap makibagay sa mga ito. Sinong mag-aakalang makikilala kong isang lalaki na siyang babago sa buhay ko? Mabait, masipag, at mapagmahal si Calix. Malayong malayo sa kanyang ina na walang ibang inisip kung hindi pera at yaman. Sa kabila nun, nagawa naming maitawid ang aming pagmamahal at ngayon ay meron ng masayang pamilya. Hindi ko maitatangging hindi naging madali ang lahat, pero hindi ko rin maipagkakailang sulit ang lahat ng pinagdaanan namin noon. Basta't mahal niyong isa't isa, dapat handa kayong ipaglaban ng pagmamahalan ninyo kahit na kanino pa man. Dahil iyon ang magiging pundasyon ng isang masaya't matibay na pagsasama sa hinaharap. Wakas!